Wellman TV. Ricardo Willes. Kabanata 481 Puso ng Mayamang Lupa. Oh, ano yun? Na-curious si Ricardo sa sinabi ni Miranda. Teka lang, kukunan kita ng picture at ipapadala ko sa'yo. Sabi ni Miranda. Maya-maya, nakatanggap ng mensahe si Ricardo. Nagpadala si Miranda ng larawan ng isang bagay na tila isang makulay na balahibo na may mapa ng balat ng tupa sa ilalim nito. Ang balahibo na ito at ang mapa ng kayamanan ay ang ibinigay sa iyo ng pamilya Wood bilang paghingi ng tawad. Sinabi nila na ito ay maaaring humantong sa magagandang pagkakataon para sa iyo, paliwanag ni Miranda. Ang mga mata ni Ricardo ay kumikinang sa kuryosidad. Ano ang ibig sabihin ng pamilya Wood sa paglipat na ito? Akala ba nila may nakatagong kapangyarihan siya sa likod niya? Alinmang paraan, hindi sila nagdulot ng anumang gulo sa pagkakataong ito, na nagpadali sa paghinga ni Ricardo. Sinabi niya kay Miranda na panatilihing ligtas ang mga gamit hanggang sa makauwi siya para pag-aralan pa ang mga ito. Pagkaraan ng ilang oras na pakikipag-chat, ibinaba ni Miranda ang telepono at umalis si Ricardo ng hotel patungo sa minahan ng Jade sa oras ng liwanag ng araw. Tinakpan ng maitim na ulap ang liwanag ng buwan habang si Ricardo ay naging anino sa madilim na gabi. Kahit na dumaan siya sa mga ordinaryong tao, malabong may makapansin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ricardo sa bakana ng minahan ng Jade, na dating pag-aari ng Gibbsite. Dahil sa mga pangyayari noong araw, ito ay pansamantalang nabuklod, na walang mga manggagawa. Sa susunod na sandali, dumating si Ricardo sa pasukan ng isang hukay ng minahan at direktang nag-drill sa loob. Pagpasok niya, naramdaman niya ang isang malakas na earth elemental aura na tumatagos sa hangin. Habang lumalakad siya ng mas malalim sa kahabaan ng lagusan, mas tumindi ang konsentrasyon ng aura na ito. Ang nakapalibot na mga pader, kung ang isang tao ay nakabasag ng isang bato, malamang na magpapakita ng isang piraso ng Earth Marvel Soil Crystal. Gayunpaman, hindi agad sinimula ni Ricardo ang pagsipsip ng elemento ng lupa. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsilip ng mas malalim, umaasa sa kanyang pagiging sensitibo sa konsentrasyon ng elemento ng lupa. Maya-maya, huminto siya sa dulo ng lagusan na dati nang hinukay ng mga manggagawa. Sa susunod na sandali, ginamit ni Ricardo ang kanyang kamay bilang isang kutsilyo at tila nag-transform sa isang human drilling machine, mirroring sa lupa at mga bato, na nagpatuloy sa kanyang pagbaba sa ilalim ng lupa. Sa lakas ngayon ni Ricardo, ang kanyang pisikal na katawan ay kasing tigas na ng bakal, at ang mga lupa at batong ito ay walang pinagkaiba sa tofu na nasa harapan niya. Ang paghuhukay sa kanila ay napakadali. Makalipas ang 5 minuto. Sa wakas ay tumigil si Ricardo at tumingin sa isang mahinang dilaw na ilaw sa unahan, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang multifaceted, earth yellow crystal, halos kasing laki ng kamao ng isang sanggol, na may bahagyang translucent na anyo. Habang pinagmamasdan ni Ricardo ang bagay na ito, hindi maiwasang bumilis ang kanyang paghinga, at baka sa kanyang mukha ang kagalakan. Ito, ang puso ng mayamang lupa. Hinukay niya ang multifaceted na kristal na ito at mahigpit na kinuyam ito sa kanyang kamay. Bagamat kasinlaki lamang ito ng kamao ng isang sanggol, naramdaman ni Ricardo na ang dami ng Earth Elemental Essence na nilalaman nito ay malamang na higit pa kaysa sa lahat ng Earth Marvel Soil Crystal sa ugat na ito na pinagsama. Masasabi pa nga na nabuo ang Earth Marvel Soil Crystals dahil sa Earth Elemental Essence na ibinubuga ng bagay na ito. Ang puso ng mayamang lupa, na ito ay ang ubod ng buong ugat. Sa nakuhang cultivation memories ni Ricardo, mayroon ding impormasyon tungkol sa iba't ibang kayamanan sa mundo. Ang Heart of the Rich Soil na ito ay walang alinlangan na isang mahalagang yaman ng katangian ng lupa. Sa pamamagitan nito, makatitiyak si Ricardo na maisa sa aktibo niya ang kanyang innate constitution. Higit pa rito, maaari niyang higit pang pinuhin ang kanyang Earth Attribute Physique, lampasan ang ordinaryong Earth Attribute Physique at sumulong upang maging, the rich soil, na pangangatawan. Matapos matagumpay na gisingin ng isang magsasaka ang kanilang likas na katangian, maaari nilang baguhin ang kanilang elixir field sa kanilang, tunay na elixir field.
Karaniwan, ang mga magsasaka ay maaaring ikategorya sa 5 katangian: ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ayon sa kanilang likas na konstitusyon. Gayunpaman, ito lamang ang pinakakaraniwan at ordinaryong pag-uuri. Palaging may mga may pambihirang talento o natatanging konstitusyon na, nang makapasok sa Golden Core Realm, ay gumising ng mga espesyal na katangian. Halimbawa, ang advanced na katangian ng elemento ng lupa, ang mayaman na lupa na pangangatawan. Ang mga advanced na katangian ng ginto, ang sharp gold na pangangatawan. Ang mga advanced na katangian ng tubig, ang cold ice na pangangatawan. Ang mga advanced na katangian ng apoy, ang tunay na apoy na pangangatawan. At ang mga advanced na katangian ng kahoy, ang ethereal wood na pangangatawan. Bilang karagdagan, mayroon pang mga mas bihirang katangian tulad ng liwanag, kadiliman, at kidlat. Ang mga advanced o espesyal na katangiang ito ay masasabing ganap na nahihigitan ang mga karaniwang katangian ng konstitusyon. Mas bihira pa sila. Kapag nagising, sila rin ay magiging mas makapangyarihan. Upang gisingin ang mga espesyal na katangiang ito, bukod sa ang magsasaka mismo ay may espesyal na konstitusyon, maaari din silang pasiglahin ng panlabas na puwersa. Halimbawa, ang net Earth Attribute Treasure na nakuha ni Ricardo sa sandaling ito ay maaaring magbigay daan sa isang ordinaryong Earth Attribute Physics na sumulong sa The Rich. Lupa, pangangatawan. Siyempre, ang proseso ay maaaring mapanganib at masakit. Ngunit nang isipin niya ang pagsupil ng mga espesyal na advanced na katangiang ito sa mga ordinaryong katangian, paano matatakot si Ricardo sa kaunting panganib at sakit? Mom, Dad, you must be blessing me from the beyond. Mukhang hindi lamang ako naging isang perpektong opisya, ngunit magkakaroon din ako ng isang advanced na katangian at gisingin ng mayaman na lupa, na pangangatawan. Kaya, halika na. Ang mga mata ni Ricardo ay kumikinang sa matalim na liwanag. Sa susunod na sandali, inactivate niya ang Dragon Soul Immortal Technique at sinimulang i-absorb ang masaganang Earth Elemental Aura na nasa heart of the rich soil. Buzz! Naramdaman lang ni Ricardo ang mayaman at purong Earth Elemental Essence. Bumubuhos sa kanyang katawan na parang isang makapangyarihan hukbo, nagmamadali sa kanyang mga meridian. Ang kanyang mga organo meridian, at buto, parang natulala sa harap nito. Kakilakilabot na elemento ng lupa. Tumibok ang puso ni Ricardo, at siya. Mabilis na pinabilis ang operasyon ng Dragon Soul Immortal Technique, pagpapakilos ng totoo. Enerhiya sa kanyang elixir field, dispersing ito sa kanyang buong limbs at katawan sa lumaban at sumanib sa mga lupang ito. Mga elemento. Ang elixir field sa kanyang lower abdomen ay mabilis na umikot sa sandaling ito, at ang totoong enerhiya ay umaagos palabas na parang hindi mauubos. Alam ni Ricardo na kung hindi siya mag-iingat, baka makounterattack siya ng heart of the rich soil. Sa halip na pasiglahin ang kanyang konstitusyon, maaari siyang maging isang ganap na, natutunaw, na bangkay. Sa makatuwid, hindi niya kayang maging pabaya, at itinuon niya ang kanyang espiritu sa pinakamataas na antas. This is so damn uncomfortable. Ang siksik at malapot na elemento ng lupa ay nagpaparamdam sa akin na ang aking tunay na sirkulasyon ng enerhiya ay nakaharang. Kahit dugo ko parang tumigil na sa pag-agos. Ang ekspresyon ni Ricardo sa sandaling ito ay lumitaw na hindi kapani-pani, walang naghihirap at nabaluktot. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng isang madilim na dilaw na kulay, at isang manipis na layer ng bato crust ay nagsimulang mabuo sa kanyang katawan. Ito ang resulta ng tunay na enerhiya ni Ricardo na dehado sa paghaharap sa elemento ng lupa. Buzz! Gayunpaman, sa sandaling ito, tila may na-trigger na sa wakas sa loob ng katawan ni Ricardo. Ang kanyang konstitusyon ng katangian sa lupa ay sa wakas ay nagising sa sandaling ito. Ang solid-state elixir field, na dati dilaw ang kulay, ngayon ay naglabas ng maningning na liwanag at naging isang earth attribute na golden core. Ngunit sa puntong ito, nagising lamang ni Ricardo ang kanyang orihinal na ordinaryong konstitusyon ng katangian ng lupa, at ang pagsulong sa pangangatawan ng mayaman na lupa,
ay malayo sa tagumpay. Nagpatuloy ang sakit at panganib. Kabanata 482 Banal na kakayahang, Undestructible Rich Soil. Ang elemento ng lupa sa puso ni Ricardo ay patuloy na sumugod sa kanyang katawan ng hindi mapigilan. Wala siyang oras upang maging masaya tungkol sa paggising sa kanyang ordinaryong earth attribute na pangangatawan, at kailangang tumuon sa pagharap sa krisis sa hinaharap. Sa sandaling ito, pareho ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan at larangan ng elixir ay mabilis na nauubos habang siya ay lumalaban sa asimilasyon ng elemento ng lupa na sumasailalim sa kanyang katawan. Hindi lang masakit ang ekspresyon ni Ricardo kundi seryoso at tense. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng mga elemento ng lupa, unti-unting nagbabago at lumalakas ang kanyang earth attribute na pangangatawan habang nadudurog ang kanyang mga kalamnan. Kailangang makayanan ni Ricardo ang pagguho ng elemento ng lupa bago tuluyang mag-transform ang kanyang pangangatawan sa the rich soil na pangangatawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang huling strand ng totoong enerhiya sa kanyang elixir field ay naubos na. Samantala, ang elemento ng lupa na nakapaloob sa puso ng mayamang lupa sa kanyang kamay ay naubos lamang ng wala pang kalahati. Kinailangan ni Ricardo na ilihis ang kanyang atensyon at gamitin ang totoong enerhiya na nakaimbak sa jade pendant na hugis dragon. Boom! Pinuno muli ng malakas na totoong enerhiya ang katawan ni Ricardo, at nagreporma ang solid state na golden core. Unti-unting damaloy ang oras. Unti-unting nagdilim ang dilaw-dilaw na liwanag ng puso ng mayamang lupa sa kamay ni Ricardo. Ang mga elemento ng lupa sa loob nito ay patuloy na hinihigop ni Ricardo, na binago ang kanyang pangangatawan. Gayunpaman, habang nauubos na naman ang totoong enerhiya, unti-unting naninikip ang puso ni Ricardo. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang sa loob-loob niya ay napagmasdan niya na ang kanyang golden core ay naubos na naman, na parang isang maliit na butil ng buhangin na lang ang natitira. Tila malapit nang maubusan ng totoong enerhiya. Anong dapat kong gawin? Dapat ba akong sumuko? Sa sandaling ito, si Ricardo ay nakaramdam ng labis na kaseryosohan at ayaw. Kung magpapatuloy siya sa landas na ito, kahit na maubos niya ang kanyang tunay na enerhiya sa pangalawang pagkakataon, hindi niya lubos na maaabsorb ang heart of the rich soil at mag-transform sa the rich soil na pangangatawan. Mayroon na siyang dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang magpatuloy at lumaban hanggang kamatayan. Ang isa pa ay upang ihinto ang pagsasanay sa pamamaraan at iwanan ang kanyang nakaraang pag-unlad. Ang kanyang hinaharap na pangangatawan ay magiging isang ordinaryong konstitusyon ng katangian ng lupa. Ano ang dapat niyang gawin? Pagkatapos ng isang matinding labanan sa loob ng kanyang puso, si Ricardo ay napuspos ng isang pag-agos ng kabaliwan. Damn it! Let's go all out! Kapag may pagkakataon na iniharap sa akin, paano ako atras at maaabot ang rurok ng mundong ito? Paano ko haharapin ang sinaunang pamilyang Willis? Paano ko may paghihiganti ang aking mga magulang? Sa mga pag-iisip na ito, ang puso ni Ricardo ay naging hindi kapani-paniwalang determinado at nabaliw, at ipinagpatuloy niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagpapatakbo ng Dragon Soul Immortal Technique. Sa wakas, habang ang huling hibla ng totoong enerhiya ay naubos na, ang puso ng mayamang lupa ay hindi pa rin ganap na hinihigop. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang daloy ng init ang lumabas mula sa kanyang kaliwang bato at sumugod sa mga paa at katawan ni Ricardo. Walang kwenta kang basura. Huwag na huwag mong sasabihin na ang mga magulang mo ang nagpala muli sa iyo. Ang nagpapala sa iyo ay ang Diyos. Isang dakila at malalim na boses ang umalangaw sa isip ni Ricardo. Sa susunod na araw, nagliwanag na ang langit. Ngunit tiyak na hindi ito nararamdaman ni Ricardo na nasa ilalim ng lupa. Kung may makakakita kay Ricardo sa mga sandaling ito mula sa labas, tiyak na magugulat sila. Baka tumawag pa sila ng mga arkeologo. Ang katawan ni Ricardo ay nakabuo na ng isang layer ng stone armor. Sa unang tingin, mukha itong terracotta warrior. Bitik, basag, basag. Sa sandaling ito, ang baluti na bato na nakatikip sa kanyang katawan ay nagsimulang pumutok at mahulog. Sa wakas, nabunyag ang tunay na anyo ni Ricardo. Boss!
Isang dampi ng Earth Yellow Brilliance ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ricardo, pagkatapos ay mabilis na binawi sa loob. Sa sandaling ito, ang balat ni Ricardo ay may kinis na kulay trigo, na parang may matte na texture na hindi mailarawan. Ang kanyang buong kilos ay naging matatag at malalim. Nakaupo lang doon, naglabas siya ng parang bundok na bigat at pakiramdam ng pang-aapi. Nararamdaman ni Ricardo ang isang hindi maipaliwanag na malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa bawat selula ng kanyang katawan. Sa kanyang elixir-filled at meridian, ang bawat hibla ng tunay na enerhiya ay naglalaman ng isang dalisay, mabigat, at nababanat na katangian. Ito ay walang alinlangan na isang advanced na bersyon ng elemento ng lupa, ang kapangyarihan ng mayaman na lupa. Alam ni Ricardo na mula ngayon, ang kanyang pagkakasala at depensa ay ilalagay ng kapangyarihang ito ng mayaman na lupa. Ang kanyang mga pag-atake ay magiging mas mabigat at mas malakas, habang ang kanyang depensa ay magiging mas makapal at hindi masisira. Hindi lamang iyon, ngunit ang paggising sa kapangyarihan ng mayaman na lupa sa loob ng kanyang kadugo ay tila nangyari. Ito ay katulad noong siya ay pumasok sa Ophiuchi realm at nagising ang banal na kakayahan na Pulse of the Earth. Ang alaala ng isa pang banal na kakayahan. Lumitaw din sa isip ni Ricardo, sama-sama sa kanyang bloodline. Ang banal na kakayahan ay tinawag na mayaman na lupang hindi mapagparaya. Hindi tulad ng Pulse of the Earth, ito ay isang defensive na divine ability. Kapag na-activate ni Ricardo ang The Rich Soil Unyielding, ang kanyang katawan ay magbabago sa isa pang anyo ng tulad ng bato. Mayaman na lupa. Sa panahon ng paggamit ng banal na kakayahan na ito, ang pisikal na lakas at depensa ni Ricardo ay makabuluhang magpapataas ng pisikal na pagtatanggol na ito. Ay hindi limitado sa ibabaw ng kanyang katawan ngunit pinalawak sa bawat lawak ng cell. Sa loob ng kanyang mga organo, sa ilang nagdudulot ng malaking pagbabagong, tulad ng bato. Ang nilalaman ay nabibilang sa. Sa panahong ito, si Ricardo ay naging katulad ng isang humanoid na bato. Higit pa rito, walang mga paghihigpit sa paggamit ang mayaman na lupang mapagparaya. Hanggat hindi nauubos ni Ricardo ang kanyang sigla at ang Earth attribute element sa loob niya, maaari niya itong buhayin anumang oras. Tunay na naaayon sa kanilang pangalan ang mga banal na kakayahan, na iiba sa mga ordinaryong martial techniques. Mukhang medyo kahanga-hanga. Ngayon, na may Pulse of the Earth para sa opensa, kasama ang Glacial River Dragon Sparrow Blade at Sky Cleaving Startled Swan Sword techniques. Kahit na ang aking pisikal na katawan ay abnormal na dahil sa pagpapakain ng Dragon Energy, ang depensa pa rin ang aking kahinaan. Gayunpaman, pagkatapos na makabisado ang mayaman na lupang hindi mapagparaya, na banal na kakayahan, ang mahinang puntong ito ay ganap na nabayaran. May kumpiyansa akong masasabi na wala akong malinaw na mga kahinaan ngayon. Napuno ng pananibik at tuwa ang puso ni Ricardo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Ang kanyang mga pag-atake ay kahanga-hanga, ang kanyang depensa ngayon ay lubhang kakilakilabot, at ang kanyang espiritual na aspeto ay protektado ng Sword Spirit. Tulad ng sinasabi, ang kapasidad ng isang balde ay nakasalalay sa pinakamaikling stave nito. Sa sandaling ito, masasabing walang kahinaan si Ricardo. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, matapos hamupo ang kanyang pananibik, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na paningin, naramdaman niya na ang kanyang elixir field ay naging golden core, na may katangian na the rich soil. Ngunit isang bagay ang masisiguro ni Ricardo. Ang kanyang kaharian ay hindi pa talaga umabot sa golden core realm. Mukhang nasa core formation stage pa siya. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba dapat siya ang sumibak? Kabanata 483 isang mas malakas na pag-alalay. Matagal na nag-isip si Ricardo, ngunit hindi niya maisip ang tiyak na dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng breakthrough. Sa huli, kailangan niyang sisihin ito sa kanyang kamakailang tagumpay sa core formation realm. Bagamat ang kanyang larangan ng elixir ay ganap ng tumigas, marahil kailangan pa rin niyang sundin ang mga hakbang at maranasan ang kalagitnaan at huling yugto ng core formation bago siya tunay na makalusot.
Ang ideya ng pag-abot sa langit sa isang hakbang ay maaaring hindi makatotohanan. Walang ibang maisip na dahilan si Ricardo sa oras na ito. Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, si Ricardo ay hindi kapani-paniwalang natuwa at nasa sabik. Kung ikukumpara sa pansamantalang pagkabigo sa tagumpay, ang paggising ng advanced na katangian ng mayaman na lupa ay may hindi masusukat na kahalagahan sa katagalan. Pagkalabas ng underground, biglang napagtanto ni Ricardo na madaling araw na pala. Sa kabila, Oswego City, isang tiyak na detention center. Lumabas si Penelope mula sa loob, mukhang mas payat. Sa entrance, naghihintay si Altha at ilang tao. Nang makita ni Altha ang haggard na hitsura ng kanyang apo, hindi maiwasan ni Altha na malungkot. Kasabay nito, mas lalong nagkimkim ng sama ng loob kay Ricardo. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na kahit na si Diego at ang kanyang anak, kasama ang Great Joy Corporation, ay tapos na, si Altha ay hindi nakaharap ng maraming problema. Bagamat mayroon siyang ilang koneksyon kay Diego, walang direktang ebidensya na magpapatunay sa pagkakasangkot ni Altha sa mga ilegal na aktibidad ng Great Joy Corporation. Bukod dito, bilang presidente ng Cranford Medicine Association, mayroon siyang malaking katayuan sa lipunan, kaya hindi naging makabuluhan ang problema. Nitong mga nakaraang araw, ginamit ni Altha ang kanyang mga koneksyon para maghanap ng mga tao sa lahat ng dako at nagawa niyang masecure ang paglaya kay Penelope. Pagkatapos ng lahat, hindi siya miyembro ng Great Joy Corporation. Bagamat hinimok niya sila na labanan si Ricardo noong araw na iyon, salamat sa pagsisikap ni Altha, nagawa niyang takasan ang anumang malubhang kahihinatnan. Lolo. Nang makita si Altha, agad na nabulunan si Penelope at tumawag, itinapon ang sarili sa yakap ng kanyang lolo. Nangingilid ang mga luha ng hinaing at hinanakit sa kanyang mga mata. Marami siyang pinagdaanang hirap sa detention center nitong mga nakaraang araw. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagmamaltrato sa kanyang buhay. Sige, Penelope, tumigil ka na sa pag-iyak. Let's go, mag-usap tayo sa hotel. Huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kitang makaganti. Makalipas ang 20 minuto, sa isang silid ng hotel. Si Altha at Penelope lang ang nandoon. Sabik na tumingin si Penelope sa kanyang lolo at nagtanong, "Lolo, sinabi mo kanina na matutulungan mo akong makaganti. Is that true?" Naging makapangyarihan si Ricardo kaya pinatay pa niya si Mr. Yuang. Nang banggitin si Ricardo, bukod sa sama ng loob, kumikinang sa mga mata ni Penelope ang takot at panghihinayang. Hindi niya inasahan na ang talo na minamaliit niya noong una nilang pagkikita ay magiging isang nakakatakot na pag-iral. Kung makakabalik siya, hinding-hindi na muling hihiyain o maliitin ni Penelope si Ricardo. Sa halip, susundin niya ang payo ng kanyang lolo at buong pusong kaibiganin ito. Isasaalang-alang pa niya ang aktibong paghabol sa kanya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Naitatag na ang awayan nila ni Ricardo. Sa pagharap sa takot at pagdududa ng kanyang apo, sumili ang malamig na ngiti sa mukha ni Altha. Siyempre, totoo. Mukhang naging cultivator na rin si Ricardo ngayon. Pero hindi mahalaga. Gaano man siya kalakas, hinding-hindi niya malalampasan ang aking Panginoon. Pareho kaming mga disipulo ni Diego sa ilalim ng isang dakilang guro. Bagamat rehistradong disipulo lamang kami, itinuring pa rin kaming mga estudyante niya. Sa pagkakataong ito, nang si Diego ay pinatay ni Ricardo, ayaw kong maniwala na ang aming Panginoon ay pumikit. Hanggat kumilos ang aking amo o maging ang amo ko, si Ricardo ay nakatakdang mamatay. Bakas sa mukha ni Altha ang isang bakas ng pagmamataas, na nagpapakita ng lubos na pagtitiwala. Nang marinig ito, tila nabuhayan muli ang diwa ni Penelope, at ang apoy ng paghihiganti ay kumislap sa kanyang mga mata. Mabuti. Lolo, kailangan mong tiyakin na ang iyong amo ay puputulan ang katawan ni Ricardo. Ricardo, kasuklam-suklam kang tao. Hindi mo talaga maiisip na bukod kay Mr. Yuang, mayroon tayong mas makapangyarihang taga-suporta. Bayan ng Waplaisaw. Pagkababa ng bus sa hintuan ng bus mga 10 milya ang layo mula sa bayan, nagsimulang maglakad si Ricardo patungo sa sinaunang bayan.
Ang bayan ay tila ganap na hindi nakakonekta sa labas ng mundo, na walang mga bus na pumapasok. Walang magawa, walang choice si Ricardo kundi ang maglakad patungo sa sinaunang bayan. Habang nasa daan, naramdaman niya na parang naglakbay siya pabalik sa nakaraan, kasama ang mga gusali at tanawin na nagpapalabas ng isang anti-gang alindog. Alas 9:30 ng umaga, nagtanong si Ricardo sa daan at sa wakas ay nakarating na sa kanyang destinasyon ayon sa mapa na ibinigay sa kanya ni Rafael. Nakita niya ang isang complex ng mga gusali na kahawig ng mga sinaunang mansyon, na may maliliit na gusali na nakakalat sa loob. Sa entrance gate ay nakasabit ang isang karatula na may dalawang malalaking karakter, Nemesis Pavilion. Nemesis Pavilion. Medyo engranding pangalan. Sana sa pagkakataong ito ay matagumpay kung makilala si Kyrie. Sana ay tunay na may kakayahan silang baguhin ang kanilang kapalaran at maibsan ang sumpa sa loob ng katawan ni Nora. Tahimik na nagdasal si Ricardo sa kanyang puso at saka naglakad patungo sa Nemesis Pavilion. Pagkatapos niyang kumatok sa pinto ng Nemesis Pavilion, binuksan ito ng isang dalaga at lumabas. Sinulyapan niya si Ricardo at mahinang nagtanong, "Sino ka, sir? May negosyo ka ba sa Nemesis Pavilion?" Magalang na pakilala ni Ricardo, "Ako si Ricardo, nandito para makita si Senior Darius sa Nemesis Pavilion." "Hinahanap mo ba ang Pavilion Master? Pwede ko bang itanong kung saang pamilya ka galing? O nakipag-appointment ka na ba sa Pavilion Master?" Tanong ng dalaga habang sinusuri si Ricardo. Ang Nemesis Pavilion ay kabilang sa isang semi-hidden na kapangyarihan at kadalasan lamang tumanggap ng mga tao mula sa martial world. Gayunpaman, sa unang araw ng bawat buwan, binubuksan nila ang kanilang mga pinto sa publiko, nagbibigay ng mga medikal na paggamot, pag-aalis ng kasamaan, at paglutas ng mga problema na hindi kayang hawakan ng mga ordinaryong tao para sa nakapaligid na lugar. Ngunit malinaw na hindi ngayon ang unang araw ng buwan, kaya tinanong ng dalaga kung saang pamilya galing si Ricardo. "Hindi ako mula sa anumang pamilya, at ako hindi gumawa ng appointment. Pero, maaari mo bang ipaalam sa kanila para sa akin? Sabihin mo lang na gusto kong makilala ang magaling na mangkukulam na si Kyrie. Narinig ko na kailangan kong pumasa sa pagsusulit ni Darius para magawa iyon, tama ba iyon?" Mahinahong tanong ni Ricardo. "Oh, gusto mong makilala ang Nine-Fingered Master?" Sandaling nagulat ang dalaga at medyo natigilan. Matapos maingat na pagmasdan muli si Ricardo, tumango siya at sinabing, "Maghintay ka sandali dito." Tumango si Ricardo at sinabing, "Salamat." Ilang saglit lang ay lumabas muli ang kaakit-akit na dalaga at sinenyasan si Ricardo na sundan siya. "Sumama ka sa akin." Sinundan siya ni Ricardo habang sila naglibot sa Nemesis Pavilion. At sa wakas ay pumasok sa isang dalawang palapag. Gusali. Sa loob ng gusali, isang payat na matandang lalaki ang nakaupo sa bulwagan sa unang palapag, matalas ang tingin niya. Nakatitig kay Ricardo. "Binata, ikaw ang gustong makita ang aking amo. Ito ay tunay na kakaiba. Dapat tayong maging estranghero, ngunit tila may isang hibla ng karma na nag-uugnay sa atin. At ito ay isang masamang hangarin." Kabanata 484 na madaling pagsusulit. Tinitigan ng payat na matanda si Ricardo ng malamig at nagtatanong na tingin. Malevolent. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ricardo. "Sir, gaya ng sabi mo sa sarili mo, hindi pa tayo nagkikita. Ano kayang malevolent karma?" Sa kabila ng pagtatanong nito, may bakas ng pagdududa sa mga mata ni Ricardo. Bilang isang taong nagtataglay ng Dragon Gaze Heavenward Technique, mahina niyang naramdaman na sila ni Darius ay konektado sa anumang paraan ng kapalaran. Pero hindi niya maisip kung bakit. Ibig bang sabihin ay hindi magiging maganda ang mga bagay para sa kanya sa paglalakbay na ito? O mas malala pa, magiging kalaban ba niya si Darius o Nemesis Pavilion? Gayunpaman, dahil nakarating na siya sa lahat ng paraan upang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang anak, hindi sumuko si Ricardo dahil lamang sa ilang walang batayan na premonition. Kaya inosenteng ngumiti siya at pilit na pinapagaan ang tono. Napatingin si Ricardo sa payat na matandang nasa harapan niya at naramdaman niyang hindi maarak ang kabilang partido,
sa lakas na hindi niya maaninag. Sa madaling salita, ang kaharian ng taong nasa harapan niya ay hindi bababa sa superior sa isang Golden Core expert. Dahil dito, kailangang maging maingat si Ricardo. Well, baka imagination ko lang yun. Hindi siguradong sabi ni Ricardo. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Darius. Umiling siya at hindi pinag-isipan ang sanhi ng relasyon nila ni Ricardo. Dahil ang ganitong uri ng koneksyon ay tila hindi malakas. At hindi akalain ni Darius na ang binatang kaharap niya ay maaaring banta sa sarili o sa Nemesis Pavilion. Sa pag-iisip sa ganitong paraan, binago niya ang kanyang tono at matalim na tinitigan si Ricardo, nagtatanong, "Anak, gusto mong makita ang aking Panginoon?" "Oo. I came to Nemesis Pavilion this time to meet him. My daughter has been cursed, and I want to seek the help of him," diretsyong sabi ni Ricardo nang hindi nagpapatalo sa bush. Nang marinig ito, tumango si Darius ng walang labis na ekspresyon o emosyonal na pagbabago-bago at sinabing, "Matagal nang umatras ang aking Panginoon sa mga makamundong gawain, ngunit hindi imposibleng makilala mo siya kung makapasa ka sa aking pagsubok." Seryoso ang mukha ni Ricardo. "Anong pagsubok, Senyor, pakisabi sa akin?" Bahagyang sumagot si Darius ng, at kumuha ng papel sa katawan niya at inilagay sa mesa. "Hanggat makumplito mo ang race 8 na ito, maaari mong makilala ang aking Panginoon," sinabi niya. Nagulat si Ricardo at humakbang para kunin ang papel, itinuon ang tingin dito. Ito ay isang race 8 na tinatawag na life prolonging pill, na maaaring maantala ang buhay ng isang namamatay na tao para sa isa pang 7 araw. Nakalista na sa race 8 ang mga mahahalagang materyales na panggamot tulad ng daang taon na ginseng, top-grade Rehmannia, Angelica, white atractaloids, at poria, na maaaring maglagay muli ng sigla sa katawan ng tao. Sa sandaling ito, pinagmasdan ni Darius si Ricardo at nagsalita na may bahagyang kawalang interes, "Anak, ang race 8 na ito ay kulang ng isang mahalagang sangkap, na masasabing ang pinakakritikal na pagtatapos. Kung maaari mong isulat ang sangkap na ito, maaari mong matugunan ang aking master at humingi pa ng tulong sa kanya." Tiningnan ni Ricardo ang race 8, medyo kakaiba ang ekspresyon nito. Napansin ito ni Darius at tumawa ng ilang beses, umiling. "Anak, hindi mabilang na tao ang gustong makilala ang aking Panginoon, ngunit hanggang ngayon, walang nakakapasa sa pagsusulit na ito. Kung tutuusin sa iyong hitsura, tiyak na walang kaalam-alam ka rin. Kalimutan mo na ito, bumalik ka. Maliban kung may makakapagkumpleto ng race 8 na ito. Hindi magpapakita ang aking amo." Si Kyrie ay nahuhulog sa pag-aaral ng alchemy sa mga taong ito at matagal nang tumigil sa pag-aalala tungkol sa mga makamundong bagay o nagpapakita ng interes sa ibang mga bagay. Hindi si Ricardo ang unang tao. Humingi ng madla kasama ang mahusay na doktor na ito, ngunit wala sa mga naunang bisita ang makakumpleto ng race 8 na ito. Sa makatuwid, sa palagay ni Darius, ang binatang ito na nasa maagang 20s na nakatayo sa kanyang harapan ay sadyang walang kakayahang makamit ito. Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, ipinakita ni Ricardo ang isang mapaglarong ngiti. "Senyor, natatakot akong hindi maiiwasan ng amo mo na makita ako ngayon." Nagulat si Darius sa kanyang mga sinabi, na nagpapakita ng bahagyang pagkagulat. Sa sandaling ito, kinuha ni Ricardo ang brush sa mesa at nagsimulang magsulat sa papel. Siya ay nagpakita ng kalmado sa ibabaw, ngunit sa loob, siya ay nagagalak. Akala ko ito ay isang uri ng pagsubok na nagbabanta sa buhay. Kaya, ito ay lumabas na isang alchemical na race 8. Sa isip ko, magkaroon ng canon ng Dragon Emperor, na may kasamang seksyon sa alchemy. Bagamat sa aking kasalukuyang mga kakayahan, hindi ko mapino ang karamihan sa mga kamanghamanghang mga tabletang nabanggit sa seksyong iyon, alam ko pa rin, ang mga race 8. Kaya, ang pagsubok na ito, para sa akin. Hindi ba't madali lang na tanong para makakuha ng puntos? Purified Scorpion Venom 1 gramo, sa isang tableta. Nakita ni Darius ang isinulat ni Ricardo at agad na nagsalita ng, May malamig na ngiti sa labi.
Bata, mas mabuting huwag kang magsulat. Walang ingat. Ipapakita ko itong sagot sa aking Panginoon. Kung pumasa ka, maaaring isaalang-alang ng aking Panginoon na magpakita. Sa kabilang banda, kung magsusulat ka ng walang kaparehon, alam mo ang estilo ng aking Panginoon, baka patayin ka lang niya, ngini siya ni Darius at diretsyong tanong, itong life-prolonging pill ay nilalayong pahabain ang buhay ng isang tao, at ang iba pang mga sangkap na panggamot ay pandagdag sa sigla na naglalaman ng mayamang sigla. Pero ngayon, nalagyan mo na ba ng lason? Humalaklak si Ricardo, ang lahat ng bagay sa mundo ay umabot sa kanilang pinakamataas at pagkatapos ay bumaba. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy si Ricardo sa pagsusulat, sa una ay pinino sa temperatura na 200 degrees, tinulungan ng walang ugat na tubig. Nang marinig ang seryosong pagsasalita ni Ricardo, biglang nagpakita ang ekspresyon ni Darius ng pagtataka at kawalan ng katiyakan. Sa katunayan, hindi siya malinaw tungkol sa panghuling sangkap na panggamot para sa life-prolonging pill. Kasunod nito, nang makita niyang ang binata na ito ay aktwal na nagdetalye ng proseso ng alchemical sa papel, agad na nakita ng kanyang mukha ang pagtataka. Ginawa ng lalaking ito na totoo ang lahat, maaaring. Sige, hihilingin ko sa matanda na ipasa ang sagot ko sa Grand Witch Doctor at tingnan kung makapasa ako sa pagsusulit. Magalang at magalang na ibinigay ni Ricardo ang kanyang natapos na trabaho. Matalim na sinulyapan ni Darius si Ricardo, kinuha ito, at casual na sinabi, sige, hintayin mo ako dito. Sa nakikitang tiwala at seryoso ng binatang ito, hindi nang ahas si Darius na maging pabaya. Kung tutuusin, ang pagsubok na ito ay personal na iniutos ng kanyang amo na si Kyrie. Ilang sandali pa, bumalik si Darius sa maliit na gusali. Let's go, follow me. Gusto kang makita ng amo ko. Nang marinig ito, bagamat matagal nang alam ni Ricardo ang kinalabasan, hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkalipas ng 2 minuto, sinundan ni Ricardo si Darius sa isang silid sa ilalim ng lupa ng maliit na gusali, kung saan nakilala niya ang dakilang doktor ng mangkukulam. Pagkapasok niya sa silid, naramdaman ni Ricardo ang isang alon ng init na tumama sa kanya. Isang matipuno, maapoy na buhok na matandang lalaki ang matamang nakatingin sa kanya. Master, dinala na po ang tao, yumuko si Darius sa matanda na pulang buhok. You may leave, kinawaya ni Kyrie ang kamay niya. Sa susunod na sandali, sa pagtingin kay Ricardo, ipinakita niya ang isang pahiwatig ng mapaglarong interes. Bata, halika, halika. Kabanata 485 pinilit gawin ang isang mahirap. Ito ay isang malaking silid sa ilalim ng lupa, malinaw na itinayo sa ibabaw ng isang likas na pinagmumulan ng apoy. Isang napakalaking alchemy furnace ang nakaupo sa gitna, ang apoy ay kumikislap na may asol na kulay. Ito ay mas mababa sa isang silid at higit pa sa isang silid ng alchemy. Tumingin si Ricardo sa magaling na mangkukulam at lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Hindi niya makita ang lakas ni Darius, ngunit pinaramdam ni Kyrie kay Ricardo na parang nakaharap sa isang malalim na bangin. Parang nanginginig kapag kaharap ang taong malayo sa sarili. Nag-ilusyon pa nga si Ricardo na ang lakas ng magaling na mangkukulam na ito ay maaaring higit pa sa baliw na matandang iyon. Talagang siya ang pinaka-hindi maarak na pag-iral na nakita ni Ricardo. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay medyo hindi inaasahan kay Ricardo. Sa isip niya, ang mangkukulam na ito ay dapat ay isang matanda na may payat na pangangatawan at tuyong imahe o eleganteng ugali. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mukha siyang matipuno. Hindi bababa sa 6 na talampakan ang taas na may malalapad na balikat na nakasuot ng mga damit na nagpapakita ng mga solidong kalamnan. Ang kanyang pulang buhok ay nagpamukha sa kanya. Ang Golden Lion King mula sa martial arts novels. Anak, halika dito. Sa sandaling ito, Golden Lion King. Oh no wait. Ang dakilang mangkukulam ay sumenyas kay Ricardo pagkaalis ni Darius na may matinding interes sa kanyang mga mata. Ang pagtingin sa mga mata ni Ricardo ay tila puno ng interes. Bata. Sa sandaling marinig ang address na ito, natahimik si Ricardo. Ngunit muli, si Darius ay mukhang 60 o 70 taong gulang na sa hitsura lamang.
At mahalagang tandaan na habang pinahuhusay ng mga practitioner ang kanilang lakas ay pabagalin nila ang pagtanda. Ang mga dalubhasa sa Golden Core ay may 200 taong tagal ng buhay. Ang mga nascent soul expert ay maaaring umabot ng 500 taon, at pagkatapos magsanay sa maalamat na Great Vehicle Realm, ang lifespan ay maaaring umabot ng 1,000 taon. Kaya sino ang nakakaalam kung gaano katagal na buhay ang dakilang doktor na ito? Sa kanyang mga mata, ang edad ni Ricardo ay maaaring ituring na bata. Kaya, hindi nalungkot si Ricardo tungkol dito. Magalang siyang lumapit sa kanya at yumuko. Junior Ricardo pays respect to Senior Great Witch Doctor. Kinawean ni Kyrie ang kamay niya. No need for formalities, sit down. Habang nagsasalita siya, diretsyong umupo si Kyrie sa lupa. Sumunod naman si Ricardo at naka-cross-legged sa lupa. Anak, ngayon mo lang ba natapos ang race 8 na iyan? Tinitigan ng dakilang mangkukulam si Ricardo, kumikinang sa interes ang mga mata. Yes, it was me, tumango si Ricardo. Saan mo nakita itong life-prolonging pill na race 8? May nasaksihan ka bang nagpino ng ganitong uri ng tableta? O nagmula ka ba sa mundo ng alchemy? Sabik na tanong ng dakilang mangkukulam. Nag-aral siya ng malawak na hanay ng mga paksa sa buong buhay niya, kabilang ang pangkukulam at pangkukulam, mga pamamaraan ng paglilinang, mga sinaunang pamamaraang medikal. Kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng interes sa alchemy at nahuhulog na siya rito mula noon. Gayunpaman, maraming mga race 8 ang mga lihim na itinatago ng iba't ibang paksayon at pamilya. Sa makatuwid ang kanyang pinakamalaking interes ngayon ay upang makakuha ng iba't ibang mga race 8 sa anumang paraan na posible. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-set up ng pagsubok para sa race 8 na ito. Nakakuha lamang siya ng isang fragment ng race 8 ng life-prolonging pill at nahihirapang hanapin ang susi. Sangkap para dito. Ngunit nang dinala ni Darius ang sagot ni Ricardo kanina at tiningnan niya ng maigi ang mga tiyak na hakbang na isinulat ni Ricardo para sa pagpino ng tableta. Biglang naging malinaw sa kanya ang lahat. Hindi yun ngunit dahil mayroon akong ilang kaalaman tungkol sa alchemy sa aking sarili. Bahagyang umiling si Ricardo habang mahinahong nagpapaliwanag. Nang marinig ang mga salitang ito, ang Great Witch Doctor ay gumawa ng tunog ng ham. Ang kaninang nakakapasong tingin niya kay Ricardo ay agad na lumamig. Nauwi ito sa isang uri ng sama ng loob. May kaalaman ka ba sa alchemy? Anak, medyo mayabang ang tono mo. Kumunot ang noo ni Kyrie, malamig at masungit ang tono. Sa kanyang opinyon, si Ricardo, isang binata sa kanyang 20s, ay hindi maaaring magkaroon ng maraming kaalaman sa alchemy. Kaya naman, naramdaman niyang medyo exaggerated ang mga sinabi ni Ricardo. O baka naman sinadya niyang magpakitang gilas sa harapan niya. Well, I have some knowledge of alchemy, pero masyado bang mayabang ang tono ko? Natigilan ang ekspresyon ni Ricardo, at medyo walang imak siyang nagtanong. Malamig na ngumuso si Kyrie at sumulyap kay Ricardo sa gilid. Fine, since you have some knowledge of alchemy, why not we discuss it? Well, sige. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at walang ganang tumango. Siya ay tiyak na sabik na ipakita ang kanyang sariling kahilingan, hindi talaga interesado sa pagtalakay ng alchemy sa Great Witch Doctor. Ang kinaiinteresa ni Ricardo ay kung handa at may kakayahan ang dakilang mangkukulam na tulungan siyang sugpuin ang sumpa ni Nora. Ngunit ngayon na siya ay nangangailangan ng tulong ng isang tao, si Ricardo ay walang pagpipilian kundi sumama sa Golden Lion King, hindi ang dakilang mangkukulam na doktor, at talakayin ito. Sa loob ng Nemesis Pavilion, ang dalagang tumanggap kay Ricardo kanina ay nagpapasok pa ng 2 pang tao. Master Pierce, dumating ka sa tamang oras. Nandito na ang Pavilion Master. Kung ikukumpara sa kanyang walang pakialam na pakikitungo kay Ricardo, ipinakita ng dalaga ang kaunting sigla kay Alta. Bagamat si Alta ay pinangalan ng disipulo lamang ng Pavilion Master, siya pa rin ang nakatatanda sa kanya sa mga tuntunin ng hierarchy, at ang tamang etiquette ay kailangang mapanatili. Good. Buti na lang andito si Master. Mabuti ba ang kalusugan ni Master? Tanong ni Alta with a concerned expression.
Ang lakas ng Pavilion Master ay hindi maarok, kaya natural, ang kanyang kalusugan ay napakabuti. Napangiti ang dalaga. Sa sandaling ito, si Penelope, na nakikinig sa pag-uusap ng kanyang lolo at ng batang babae sa gilid, ay may kumislap na pananabik sa kanyang mga mata. Lolo, ang Pavilion Master dito ang master mo. Natural. Ang aking amo ay isang may kaalaman at makapangyarihang figure. At ang Nemesis Pavilion na ito ay itinayo sa kanyang karangalan. Kapag nakilala mo siya mamaya, tandaan na makipag-usap sa kanya. Gumagalang bilang Mr. McClough profile. Naiintindihan. Gayun din, panatilihin ang isang mababang profile. Dito at itago mo ang kayabangan mo, pagmamalaki ni Altha, nagbigay ng ilang seryosong tagubilin. Tumango si Penelope, naiintindihan ko po, lolo. I will really keep a low profile. Habang nagsasalita siya, bumungad sa kanyang magandang mukha ang pamumula ng pananabik. Sa loob-loob niya, sobrang kinikilig siya. Mukhang kamangha-mangha ang amo ni Lolo. Siya ba talaga ang Pavilion Master nitong Nemesis Pavilion? Maliwanag, ang lugar na ito ay isang hindi pangkaraniwang nakatagong puwersa. Lahat ng naririto ay isang dalubhasang ermitanyo. Itong si Mr. McCarthy ang may hawak ng kontrol sa buong Nemesis Pavilion. Siya ay dapat na hindi kapani-paniwalang mabigat. Ngunit kapag naisip niya ito, si Diego at ang kanyang lolo, na parehong mga dalubhasa sa tuktok, ay pinangalanang mga alagad lamang ni Mr. McCarthy. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kaunting mababaw na kasanayan mula sa kanila, maaari siyang umunlad sa labas ng mundo. Kabanata 486 Wala sa swerte ang batang ito. Guro, dinala ng iyong hindi karapat-dapat na alagad na si Altha ang kanyang apo upang bisitahin ka. Nang makita ni Altha si Darius sa unang palapag ng maliit na gusali, napaluhod siya ng may kaluskos. Sa kabila ng kanyang katandaan, bakas pa rin sa mukha niya ang paghanga habang nakatingin kay Darius na mukhang mas bata sa kanya ng ilang taon. Lumuhad din si Penelope sa tabi niya at sumigaw ng malutong, binabati ni Penelope si Grandmaster. Ngumiti si Darius at magiliw na nagsalita, si Altha pala. Bumangon ka na. This is your granddaughter. She's quite a beauty, he chuckled. Makiupo ka. Bagamat si Altha ay pinangalanan lamang niyang disipulo, mayroon pa ring pakiramdam ng pagiging guro sa pagitan nila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita at nakitang bumisita sa kanya ang dating alagad ay nagdulot ng pagtataka sa mukha ni Darius. Salamat sa iyo Master. Salamat Mr. McCarthy. Magalang na sabi ni Altha at Penelope bago nilapag ang kanilang mga mamahaling regalo at umupo sa tabi ni Darius. Sumunod, nagsimulang mag-alala ang dalawang dating guro at alagad, at paminsan-minsan ay tumutunog si Penelope na may ilang, ma'am, at, sa gilid. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipag-chat, maingat na tinapik ni Penelope ang paa ng kanyang lolo. Nang makita ito, napagtanto ni Altha na malapit na ang oras at biglang bumagsak sa lupa ng may kaluskos, may bahid ng galit sa kanyang mukha. Nagulat si Darius sa eksena at nakasimangot na nagtanong, Altha, anong ginagawa mo ngayon? Ibinagsak ni Altha ang kanyang ulo sa lupa ng 3 beses patungo kay Darius at nabulunan, Guro, bukod sa pagdalaw sa iyo sa pagkakataong ito, ang iyong hindi karapat-dapat na disipulo ay may ilang masamang balita na ihahatid. Sana ay mabata mo ito kapag narinig mo ito. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Darius. Masamang balita. Tumango si Altha at malungkot na sinabi, Master, patay na si Diego. Pinatay siya ng iba. Nanlamig ang mukha ni Darius, at napabuntong hininga siya, umiling-iling. Patay na si Diego. I had anticipated that he will meet such a fate someday. Pagkatapos umalis sa Nemesis Pavilion, nanirahan si Diego sa Oswesh at madalas na binisita si Darius sa paglipas ng mga taon. Paanong hindi alam ni Darius kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang alagad? Itinatag ni Diego ang Great Joy Corporation at kumilos ng walang ingat at mayabang sa labas. Si Darius ay nagpahiwatig sa kanya na maging mas maingat, ngunit si Diego ay nagpanggap lamang na masunurin sa harap ni Darius habang ginagawa ang gusto niya.
Si Darius, na walang pakialam sa mga panlabas na gawain, ay hindi nag-abalang makialam at hinayaan si Diego na mag-isa sa mga bagay-bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay ibinalik ni Alta ang balita ng pagkamatay ni Diego. Ang kanyang pinakabatang nagngangalang disipulo ay talagang nakatagpo ng hindi napapanahong pagkamatay. Guro, kailangan mong ipaghiganti si Diego at pagbayaran ang salarin. Nang marinig ang mga salita ni Darius, kumislap ang mga mata ni Alta, at napasigaw siya sa pighati at galit. Lumuhad din si Penelope sa lupa, lumuluhang nakikiusap, Mr. McCarthy, kailangan mong ipaghiganti si Mr. Yuang. Napakasaklap ng pagkamatay ni Mr. Yuang. Kumunot ang noo ni Darius at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang pumatay kay Diego? Sabihin mo sa akin ang buong kwento. Anuman, si Diego ay kanyang alagad. Sa maluhaluhang pagmamakaawa ni Alta, bilang kanyang amo, hindi niya ito basta-basta napapansin. Malungkot na sinabi ni Alta, ito ay isang binata na nagngangalang Ricardo Willis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkukwento kay Darius, at napapanahong, nagdagdag, si Penelope ng ilang mga pangungusap, o sa halip, pinalaki ang mga detalye. Sa kanilang bersyon, magiliw na inalok ni Penelope na isakay si Ricardo at ang kanyang anak na babae, ngunit hindi siya nagpapasalamat at nakipagtalo sa kanya. Si Landry, na nakaramdam ng galit, ay tumayo. Para kay Penelope, na humahantong sa isang salungatan. Dahil dito, pinilit ni Ricardo na lumuhad si Diego at sinampal ang sarili, na nagtulak kay Diego na humingi ng hustisya para sa kanyang anak at kay Penelope. Sa kasamaang palad, siya ay pinatay ni Ricardo. Maginhawa nilang iniwan kung paano pinahiya ni Penelope si Ricardo at kung paano inabuso ni Diego at ng kanyang anak ang kanilang kapangyarihan, na nagbabalak na patayin si Ricardo at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos makinig, ang ekspresyon ni Darius. Pabago-bago. Alam niya na ang sitwasyon ay tiyak na hindi kasing simple nang ipinakita ni na Alta at Penelope, ngunit wala siyang interes sa pagsisiyasat kung sino ang tama o mali. Ang huling katotohanan ay ang kanyang pinangalanang disipulo ay namatay. So, sabi mo Ricardo ang binata na pumatay kay Diego? Tanong ni Darius sa malalim na boses. Oo, Ricardo ang pangalan niya. Mabilis na nakumpirma ni Penelope. Sa edad na 25 or 26, with a Juham state accent. He looks. Inilarawan ni Darius ang hitsura ng binata na kanina pa bumisita sa Nemesis Pavilion. Matapos marinig ito, parehong tumanggo sina Alta at Penelope bilang pagsang-ayon. Master, nakita mo na ba si Ricardo? Tanong ni Alta. Nang marinig ang paglalarawan ng Master sa hitsura at mga tampok ni Ricardo, medyo nagulat siya. Nagkataon lang. Ricardo. Kara-rating lang sa Nemesis Pavilion na nauna sa iyo, naghahanap ng madla kasama ang aking master. Gusto niya sa akin. Master para tulungan siya sa et. Kaya, ang pinagmulan ng gulo sa pagitan niya at sa akin ay konektado dito. Bakas sa mukha ni Darius ang sipon. Nakatutuwang ngiti. No wonder, hindi pa niya nakilala ang binata noon, pero may koneksyon sa pagitan nila. Kaya, ang batang ito ay naglakas loob na patayin ang kanyang sariling alagad. Ano? Ang hamak na iyon ay nangangahas na pumunta sa iyong teritoryo. Kailangan mong humanap ng hustisya para kay Mr. Yuang at tulungan mo kami. Gulat na bulalas ni Penelope, puno ng kaawa-awa ang kanyang mukha. Si Alta, na nagpapakita ng magkahalong pighati at galit, ay bumaling sa kanyang Panginoon at sinabing, Guro, dahil nandito na ang pumatay kay Diego, hindi mo siya mabitawan. Tumanggo si Darius, Dahil na-encounter na natin siya, hayaan mong malas ang batang ito. Ang pagpatay sa alagad ko, natural na hindi ko siya pakakawalan. Kahit na si Darius ay hindi isang tahasang kontrabida, hindi rin siya isang santo. Sa kabaligtaran, siya, tulad ng kanyang amo na si Kyrie, ay may masama at masasamang personalidad. Wala siyang interes na unawain ang tama o mali ng bagay na ito. Ang alam lang niya ay pinatay ang kanyang alagad. Kung hindi lang niya naabutan si Ricardo, baka hindi na niya ito hinabol. Pero dahil nagkataon na nakarating si Ricardo sa Nemesis Pavilion,
sarili niyang kamalasan lang ang masisisi ng batang ito. Bagamat nakilala ni Ricardo ang kanyang amo, hindi ito pinansin ni Darius. Humingi ng tulong si Ricardo sa kanyang amo, ngunit wala silang personal na koneksyon. Sa sinabi ni Darius, agad na nagpakita ng pananabik sina Altha at Penelope. Sa pahayag ni Darius, napanatag ang loob nilang dalawa. Ricardo, tapos ka na for this time. Napabuntong hininga si Penelope at kumislap ang kanyang mga mata sa isang mabisyo at matagumpay na tingin. Kabanata 487 Hindi mo naman ako hahawakan. Sa nakakapasong silid sa ilalim ng lupa, isang matandang lalaki at isang binata ang masigasig na nag-uusap ng kaalaman sa alchemy. Si Kyrie, ang dakilang mangkukulam, ay hindi namamalayang nagsimulang magbago kung paano niya hinarap si Ricardo. Habang lumalalim ang kanilang talakayan, mula sa pagtawag niya kay Ricardo na bata, ay naging binata, pagkatapos ay iyong kamahalan. Sa wakas, direktang tinawag niya itong maliit na kaibigan. Ang pagbabago sa address ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng saloobin ni Kyrie kay Ricardo. Ang katagang maliit na kaibigan ay kumakatawan sa kanyang pagmamahal sa binata at sa kanyang saloobin ng pantay na pakikipag-ugnayan. Munting kaibigan, bakit ka nagsinungaling sa akin? Makalipas ang isang oras ay namula ang mukha ni Kyrie sa tuwa habang nakatitig kay Ricardo na may kumikinang na mata. Ha? Anong ibig mong sabihin sa pagsisinungaling mo? Wala akong sinungaling, sagot ni Ricardo na may pagkalito sa mukha. Ilang saglit lang ay nagkakaayos na sila. Bakit biglang naging hostile si Kyrie? Mukhang tama si Raphael, ang magaling na mangkukulam na ito ay may pabago-bagong personalidad. Hindi ka pa nagsisinungaling. Hindi ka lang marunong sa alchemy, napakahusay mo. Sa tingin mo hindi ka nagsisinungaling. Sa wakas, hindi mapigilan ni Kyrie ang mapangiti habang nagsasalita. Lumambot ang kaninang mahigpit niyang ekspresyon. Pawis na pawis si Ricardo habang tumatawa at sinabing, malawak at malalim ang alchemy. Hindi ako nangangahas na sabihin na marunong ako. Sir, napakabait mo. Kyrie waved his hand dismissively, enough of your false modesty. And stop calling me sir. Magkapareho kami ng mga interes. Ngayon ang iyong mga pananaw sa alchemy at sinaunang medisina ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan. We can be considered friends now. Paano kung maging sworn brothers tayo? Ano? Sinumpa ang magkapatid. Napatingin sa kanya si Ricardo ng kakaiba. Ang magaling na mangkukulam na ito ay talagang hindi sumunod sa kumbensyon pagdating sa mga pamantayan sa lipunan. Tila ang bawat sandali ay hindi mahuhulaan. Why not? Mababa mo ba ako o ano? Tanong ni Kyrie na nakakunot ang noo habang nakatitig sa kanya. Ang kanyang maapoy na pulang buhok ay tila sasabog anumang segundo, tunay na kahawig ng isang apoy na leon. How could that be possible? Nagulat lang ako sa kabaitan mo. Seryosong sagot ni Ricardo. Kung mataas ang tingin mo sa akin, maging sworn brothers tayo. Sa sandaling ito, namangha si Kyrie sa pagkakaintindi niya kay Ricardo. Hindi lang niya gusto na maging magkapatid na kasama niya sa isang kapritsyo, ngunit may sariling mga pagsasaalang-alang. Ang mga insight at tagumpay ni Ricardo sa alchemy ay tila nagbukas ng isang bagong mundo para kay Kyrie. Sa maikling pag-uusap lang, nakakuha na siya ng hindi bababa sa 5 mahalagang formula mula kay Ricardo. Si Kyrie ay nahuhumaling sa alchemy sa loob ng maraming taon at malinaw kung gaano siya kahanga-hanga. Sa pagiging kapatid ni Ricardo, alam niya na ang kanyang sariling mga tagumpay sa alchemy ay aabot sa mga bagong taas. Hindi niya mabitawan itong naglalakad na alchemy secret book na si Ricardo. Pati si Ricardo mismo, sobra rin ang paghanga niya kay Kyrie. Alam niya ang sarili niyang negosyo. Ito ay dahil sa nakuha niya ang Jade Pendant Inheritance na nakamit niya ang kanyang kasalukuyang mga nagawa at kaalaman. Gayunpaman, ang dakilang mangkukulam na ito ay umasa lamang sa kanyang mga taon ng paglilinang at pananaliksik upang matamo ang kanyang kasalukuyang antas ng tagumpay. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Masasabing pagkatapos ng malalim na talakayan na ito, nagkaroon ng simpatiya sa pagitan ni Ricardo at Kyrie.
Sumunod, direktang hinawakan ni Kyrie ang kamay ni Ricardo at, na may panunumpa sa langit at lupa, sila ay naging sinumpaang magkapatid. Siyempre, ang dialog tungkol sa hindi humihiling na ipanganak sa parehong araw ngunit ang mamatay sa parehong araw ay natural na sinundan. Pagkatapos ng seremonya, ang dakilang mangkukulam ay sumabog. Tumatawa, na nagsasabing, Ricardo, magpahinga ka na. Ako, nang sigurado, nasa fee ako. Nascent Soul Stage, at si Lin ay nabubuhay ng hindi bababa sa 3 hanggang 500 taon pa, haha. Nang marinig ito, nagulat si Ricardo ng, oh. At sinabing, kung gayon, mas mabuting mabilis kong pagbutihin ang aking lakas upang hindi ako mabuhay lamang ng 180 taon at pasanin ang aking kuya, hehe. Sa mga salitang ito, tumawa ang dalawa. Pagkatapos, tumahimik si Ricardo, binago ang kanyang tono, at nadama na oras na para magsimula ng negosyo. Kuya, ang aking anak na babae ay dinapuan ng kakaibang sumpa. Iyon ang dahilan kung bakit kita hinanap sa pagkakataong ito, sabi niya. Take a look. Nang marinig ito, kinaweyan ni Kyrie ang kanyang kamay at sinabing, no need for explanations, we are now brothers, and your daughter is my niece. Where is she now? I'll go see her. Kung ganoon, umakyat ka muna, at mag-iipon ako ng mga gamit at sasamahan kita. Pagkarinig nito, napabulalas siya, mahusay. Noong una, akala niya ay kailangan niyang isama si Nora, pero si Kyrie pala mismo ang pupunta para iangat ang sumpa sa kanyang anak. Nauna nang bumaba si Ricardo kasama si Darius, kaya pamilyar siya sa daan at sinundan niya ang parehong daan pabalik sa ground floor ng maliit na gusali. Gayunpaman, pagdating niya, hindi niya maiwasang matigilan. Sa bulwagan, nakaupo doon ng hindi inaasahan ay dalawang, pamilyar na mukha, nakikibahagi sa pakikipag-usap kay Darius. Nang makita nilang papasok si Ricardo mula sa likod bahay ng maliit na gusali, napalingon sa kanya ang tatlo. Nang makita si Ricardo, huminto sandali sina Altha at Penelope, at pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha. Nanlamig ang mukha ni Darius at napuno ng nanlalamig na tingin habang nakatitig kay Ricardo. Ricardo, lumabas ka na. Tanong ni Altha na may masamang tono sa sumunod na segundo. Inis na pinandilatan ni Penelope si Ricardo at sinabing, basura ka, parang nagulat ka, no? Hindi mo naman pinangarap na makasalubong mo kami dito diba? With a mocking tone, she asked, hulaan mo kung bakit tayo nandito. Ricardo asked her expressionlessly, bakit? Ano ang kinalaman sa iyo ng Nemesis Pavilion? Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, sumagot si Penelope, ikaw ay matalinong bastard. Kaya, may kagantihan sa mga gawain ng kapalaran. Ang langit ay may daan para sa iyo, ngunit ikaw ay tumalon sa impyerno. Sa sandaling ito, tumayo si Darius at malamig at walang pakialam na nagtanong kay Ricardo, anak, pinatay mo ba si Diego? Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at tumango, ako yun. Ano naman? Ngumisi si Darius, si Diego ay aking alagad. Nang marinig ito, binuksan ni Ricardo. Kanyang bibig na may sasabihin. Gayunpaman, pinutol siya ni Darius, at sinabing, hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili, wala kang pakialam sa sanhi at epekto ng matnet na ito. Hindi rin. Pakialam ko ba kung sino ang tama o mali sa pagitan mo, Diego, at Altha? Wala akong interes sa pagiging patas. Nandito lang ako para ipaghiganti ang alagad ko. Kaya, maghanda upang iwanan ang iyong buhay sa likod. Nang marinig ito, umiling si Ricardo at sinabing, munting Darius, wala akong intensyon na ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na mas mabuting huwag mo akong lapitan. Ay isang generational gap sa pagitan natin. UMS. Ngayon na. Kabanata 488 tutuparin ko ang hiling mo. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, bakas agad sa mukha ni Darius ang galit. Ano? Little Darius. Dahil sa titulo, muntik nang mapatalon sa galit ang Nemesis Pavilion Master. Kailan siya naging Little Darius? Si Altha at Penelope ay tumingin din kay Ricardo na may gulat at galit, puno ng mali siya ang kanilang mga mukha.
Anak, ang lakas ng loob mong hindi gumalang sa aking amo. Kinagat ni Altha ang kanyang mga ngipin. Tinuro ni Penelope si Ricardo at nginisyon, Ricardo, aaminin ko na bilib ako. Ang yabang mo pa rin kahit humaharap sa kamatayan. Sa tingin mo ba masasabi mo lahat ng gusto mo dahil alam mong mamamatay ka pa rin? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at walang pakialam na nagtanong, Oh really? You think I'm going to die? Do you have that much confidence in killing me? Nang marinig ito, mapait na sinabi ni Penelope, Ha? Ano sa palagay mo? Ricardo, nandito ngayon si Mr. McCarthy. Sa palagay mo ba ay may anumang pagkakataon para sa iyong pagtakas? Oh, you have him and I have my big brother here too. Kailangan ko bang tumakas? Kalmadong tanong ni Ricardo habang nakatingin sa maglolo at apo na may bakas ng saya sa mga mata. Kilala mo rin ang mga taga-Nemesis Pavilion. Hindi makapaniwalang tanong ni Penelope. Kahit na may kilala kang ibang tao dito. Anong klaseng tao ang kuya mo kumpara kay Mr. McCarthy na Panginoon ng lugar na ito? Ngayon walang makakapagligtas sa buhay mo. Napasigaw si Penelope nang biglang umikot ang ekspresyon nito, Mr. McCarthy, please kill him. Magalang din na yumuko si Altha habang malungkot na nagsasalita, Master, pakigantihan si Diego sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kaaway sa harap mismo ng aming mga mata. Sa sandaling ito, tinitigan ni Darius si Ricardo ngunit hindi siya nakagawa ng anumang biglaang paggalaw dahil mas malakas siya kaysa sa kanya. Hindi naman siya mahihirapang patayin kung gugustuhin niya. Gayunpaman, naamoy ni Darius ang isang bagay na malansa tungkol sa sitwasyon. Ang bata ay tila masyadong kalmado para sa isang taong malapit ng patayin. Maya-maya lang, isang malalim na boses ang biglang umalangaw, hindi ko talaga alam kung anong klaseng tao ako sa Nemesis Pavilion. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, isang mar-angle na figure ang lumabas mula sa likuran. Ang lalaki ay may hawak na isang bagay na kahawig ng isang kahon ng gamot. Nang makita ang taong ito, ang mga pupils ni Darius ay nagkontrata ng husto, ang kanyang buong katawan ay nakatayo ng tuwid. Nanlaki din ang mata ni Altha, puno ng kilabot ang mukha. Ilang beses na niyang nakita ang misteryosong figurang ito sa mga taon nang siya ay naging opisyal na alagad sa ilalim ng pag-aalaga ni Darius. Gayunpaman, ganap na walang kamalay-malay si Penelope nang makita niya ang matipunong matandang ito. Bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta at panunuya habang nakaturo kay Kyrie at nginisyon, Ricardo, ito ba ang kuya mo? Namamatay ako sa kakatawa. Saan nanggaling ang matandang palaboy na ito? Mukha siyang gulo at nakakahiya tingnan. With that said, Penelope scolded Kyrie, what do you even do? Ikaw ba ang nag-stop ng furnace sa Nemesis Pavilion? Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Dapat sabihin na ang kasuotan ng dakilang mangkukulam ay talagang hindi kapansin-pansin. Si Penelope ay medyo tumpak sa kanyang pagtatasa. Si Kyrie ay gumugol ng maraming taon sa pagsasaliksik ng alchemy habang binabantayan ang kanyang pugan. Hindi ba't isa lang siyang nagpainit ng pugan? Nang tumahimik ang kanyang mga sinabi. Katahimikan. Ang buong gusali ay nakakagulat na tahimik. Maaari mong marinig ang isang pin drop. Marahas na nanginig ang buong katawan ni Altha na may maputlang mukha. Nang sumunod na sandali, sa paghingal, nanlambot ang kanyang katawan, hindi na makayanan ang takot. Agad siyang lumuhad sa harap ng dakilang mangkukulam. Penelope, wag kang magsalita. Lumuhad ka dali. Pagmamakaawa niya. Master. Samantala, nag-aalalang sumigaw si Darius sa dakilang mangkukulam, Master. Paano ka nakalabas? Malamig na ngumuso si Kyrie at galit na bamulong, papatayin mo na ang sinumpaang kapatid ko, at hindi ako dapat lumabas. Bastos ka. Nang marinig ito, mukhang gulat na gulat si Darius, pawis na pawis, at hindi makapaniwala sa mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Ito. Ano to? Bilasan mo at tawagin mo siyang Master Uncle. Simula ngayon, sworn brothers na kami ni Ricardo, you know. Nakangusong sabi ni Kyrie sabay turo sa kanyang senior disciple na si Darius. Oo.
Nanginginig si Darius at nakaramdam ng magkahalong gulat at mapait na tawa sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, yumuko siya ng 90 degree patungo sa Ricardo, yumuko at sinabing, ginagalang ni Darius si Master Uncle. Ngayon lang ako nasaktan ni Master Uncle, at mapapatawad ako ni Cope Master Uncle. Ano ba naman? Hindi nakapagtataka. Tinawag lang siya ni Ricardo na, Little Darius, at binanggit ang isang generational gap. So, itong batang ito. Naging sworn brothers talaga sa sarili niyang amo. Ano ang nangyayari? Anong mga kwalifikasyon at kakayahan mayroon itong Ricardo? Ngunit kahit na si Darius ay may hindi mabilang na pagdududa sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na magtanong ng kahit ano sa sandaling ito. Magalang na lang niyang tawagin si Ricardo na, Master Uncle. Sa sandaling ito, si Altha ay nakaluhod roon, ganap na pailay, at tulala. Si Penelope naman ay nakatayong nagyelo na parang iskultura, ang mukha niya ay nagpapakita ng magkahalong hinanakit at kasiyahan, ganap na natulala. Ano? Tinawag nga ba ng Grandmaster ni Darius na, Master, ang magulo at mukhang magaspang na matandang ito? At tinukoy pa niya si Ricardo bilang, Master Uncle. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Pakiramdam ni Penelope ay blanko ang kanyang isip, hindi maintindihan. Ngunit isang bagay ang tiyak, naaamoy niya ang amoy ng napipintong sakuna. Penelope, lumuhod ka. Bakit hindi ka lumuhod at tinatawag siyang dakilang guro? Lumuhod. Matapos ang isang maikling pagkabigla, nanginginig ang boses ni Altha habang sinisigawan niya ang kanyang apo. Tapos na. Ito ay ganap na tapos na. Sinaktan ni Penelope ang Nine-Fingered Great Master Ancestor at kahit ininsulto siya, nalilito ang isip ni Altha. Nanginginig si Penelope, nakatingin kay Kyrie na may takot na ekspresyon, at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, mahusay. Dakilang guro ni Nuno. Ako. Nang luluhod na sana siya, winagaway ni Kyrie ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng enerhiya ang lumakas, na pumihil kay Penelope sa pagluhod. Ang dakilang mangkukulam ay tumingin kay Penelope ng walang ekspresyon, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, ngunit ang kanyang titig ay nanlalamig. Hindi na kailangang lumuhod. Nag-atubiling magsalita si Darius ngunit natahimik, ibinaba ang ulo at tumabi. Napuno ng takot si Altha, lumuhod. Sa lupa at nagmamakaawa na may humihikbi na boses, Panginoong Ninuno, iligtas mo kami mangyaring iligtas mo kami. Ang aking apo ay bata pa at mangmang, hindi niya sinasadyang masaktan ka. Nakikiusap ako sa iyong kahabagan at tretuhin mo siyang parang bata. Tama. Si Penelope talaga. Ilang mga problema sa pag-iisip. Siya talaga. Hindi sinasadyang masaktan ka. Ito ay lang. Na medyo magulo ang isip niya, siya. Hindi maintindihan. Nang marinig ito, sumilay ang malupit na ngiti sa mukha ni Kyrie habang nakatingin kay Penelope. Oh, ignorance. Mental issues. That's a good reason. Then I shall grant your wish. Kabanata 489 na ano ang relasyon mo sa sinaunang pamilya Willis? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang dakilang mangkukulam ay tumahol kay Penelope, tingnan mo ako. Tumingin si Penelope sa dakilang mangkukulam na puno ng takot at kabaang mukha, na para bang isinumpa. Sa sumunod na segundo, biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang mga mata ng dakilang mangkukulam. Boss! Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Penelope ay sumabog ang buong ulo niya. Ang lahat ng kanyang kamalayan at alaala sa kanyang isipan ay nauwi sa iba't ibang magulong pira-piraso, naghalo-halo na parang sinigang. Saglit siyang nakatayo doon na nanginginig. Koko. Hihihi. Ha. Pagkatapos ay nagpakawala si Penelope ng nakakatakot na tawa mula sa kanyang bibig at nagsuot ng nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Maging ang sulok ng kanyang bibig ay baluktot at naglalaway ng hindi mapigilan. Tuluyan na siyang nasira ng utak sa pagkasira ni Kyrie. Sinabi ni Altha na ang kanyang apo ay may ilang mga problema sa pag-iisip na humantong sa pagkakasala sa dakilang mangkukulam. Kaya natural, sinira niya talaga ang utak niya.
Huwag mong isipin na dahil lang sa magiliw na pakikitungo ni Kyrie kay Ricardo kahit na tinawag siyang kapatid ay nangangahulugan na ang magaling na mangkukulam na ito ay madaling kausap. Minsang sinabi ni Rafael na siya ay may kakaibang ugali na may kakaibang katangian ng karakter. Ito ay hindi lamang walang laman na mga salita. Ang kanyang saloobin kay Ricardo ay dahil nakuha ni Ricardo ang kanyang pagsang-ayon at paghanga. Pero paano si Penelope? Isang batang babae na nang-ahas mang insulto sa kanya ng paulit-ulit, paano matitiis ang gayong pag-uugali ng makapangyarihang figurang ito? Penelope. Nang makita ang eksenang ito, nagpakawala si Altha ng malungkot na sigaw, puno ng kalungkutan ang kanyang boses. Hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon ko dahil iniligtas mo ang buhay mo? Gusto mo rin bang maging apo mo? Sa sandaling ito, malamig na bamantong hininga si Darius at mariing tinitigan si Altha. Nang marinig ito, nanginginig si Altha, pinilit ang isang bakas ng pasasalamat sa kanyang mukha, at nanginginig na sinabi kay Kyrie, "Salamat, Guro, sa pagligtas sa aking buhay." Bakit? Bakit naging ganito? Hindi ba dapat mamatay si Ricardo sa Nemesis Pavilion? Paano naging kapatid ng Great Nine-Fingered Master si Ricardo? Tumingin si Altha sa kanyang apo na nakatayo roon, naglalaway at nakangiti ng nakakaloko, at nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang puso. Kung ikukulong lang sana niya ang kanyang apo sa detention center. Sa kanyang isip, naalala ni Altha ang iba't ibang mga eksena. Noong bata pa si Penelope, kinamot niya ang mukha ng isa pang babae, at walang kondisyong inalalayan siya ni Altha. Minsan sa isang shopping mall, kinatok ng kanyang apo ang isang display shelf, at sinabi ni Altha, "Bakit mo kailangang makipagtalo sa isang bata?" Ginamit pa niya ang kanyang mga koneksyon para sipain ang tindera palabas ng mall. Sa gitnang paaralan, si Penelope at isang grupo ng mga tao ay nak-corner sa isa pang batang babae sa banyo at binugbog siya, na naging sanhi ng pagkalagot ng kanyang matris. Bilang isang lolo, walang pag-aalinlangan na tinakpan ito ni Altha para kay Penelope. Sa kolehiyo, natigil ang huling eksena sa medical exchange meeting sa Cranford, kung saan pinahiya ni Penelope si Ricardo ngunit nauwi sa paghampas sa mukha niya. Tiningnan ni Altha ang kanyang apo, na ngayon ay naging ganap na tulala, nakaluhod sa lupa habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ang kanyang indulhensya, walang humpay na proteksyon, at pagsira sa kanyang apo mula pagkabata hanggang sa pagtanda ang naging sanhi nito. Sa sandaling ito, hindi na pinapansin ni Darius si Altha. Sa halip, magalang siyang sumunod sa likuran nina Kyrie at Ricardo, nag-aayos ng sasakyan para sa kanila. "Master, lalabas ba kayo ni Mr. Willis?" Maingat na tanong ni Darius. "Manam, Moldita ang anak ng senior uncle mo. Pupuntahan ko siya at titingnan ko siya." "Sige, pwede ka nang bumalik." Sabi ni Kyrie, wala sa mood. Pagkatapos ay idinagdag niya, "At sa hinaharap, imulat mo ang iyong mga mata at huwag tanggapin ang sinuman." "Oo. Paalisan ko si Altha at puputulan ko ang anumang relasyon sa kanya." Magalang na sagot ni Darius. Pagkatapos, yumuko siya ng bahagya kay Ricardo na puno ng pagpapakumbaba at paggalang ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na personal na pupunta ang kanyang amo at aalisin ang sumpa sa anak ni Ricardo. Tila ang relasyon sa pagitan ng munting senior na tiyuhin na ito, at ng master ay hindi kasing simple nang nakikita sa ibabaw. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot, napagtanto na maswerte siya na hindi siya kumilos ng walang ingat laban kay Ricardo nang hindi naiintindihan ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Sa isiping ito, hindi maiwasan ni Darius na makaramdam ng sama ng loob kay Altha at sa kanyang apo. Pakiramdam niya ay halos magdulot sa kanya ng gulo ang dalawang hanggal na nilalang na ito. Makalipas ang isang oras, sa loob ng isang silid sa isang opisyal na sentro ng pagtanggap sa Oswesh, tinawagan na ni Ricardo si Stephen ng maaga, at ngayon ay ibinalik na ng magkapatid na Brooke si Nora. Nang makita ni Nora si Ricardo, lumiwanag ang kanyang munting mukha na may dalawang dimples ng kaligayahan. "Daddy, nakabalik ka na rin sa wakas." Bulalas niya at agad na tumalon sa yakap ni Ricardo. The next second, Nora blinked and curiously looked at Kyrie, saying, "Hello, sir."
Carney ba ang apelyido mo? Umubo si Kyrie, pawis na pawis, ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng sama ng loob. Ricardo, si Nora ba ito? Napakabait at adorable. Haha. Hindi naiwasang sabihin ng isa na may kaunting double standard. Tinawag siyang boiler worker ni Penelope, at ginawa siyang tanga ng magaling na doktor na ito. Binago ni Nora ang kanyang apelyido, ngunit pinuri siya ni Kyrie dahil sa pagiging mabait at cute. Kuya, huwag mo na siyang purihin, walang imak na sabi ni Ricardo na binitawan si Nora. Nora, this is your Uncle McCarthy. Don't speak out of turn at mabilis na tawagan siya. Tito McCarthy, nahihiyang tawag ni Nora. Kumunot ang noo ni Kyrie, what's wrong? Tinakat mo ba ang bata? May gustong sabihin sina Stephen at Jasmine kay Ricardo, para ibahagi ang mga kawili-wiling nangyari habang naglalaro sila ni Nora. Nais ding ipahayag ni Jasmine ang kanyang pasasalamat kay Ricardo sa malaking pabor na ginawa nito para sa kanya. Gayunpaman, nagpahiwatig si Ricardo na umalis muna sila. Sunod-sunod na pinaglaruan ni Kyrie si Nora, palihim na pinagmamasdan at sinusuri ang katawan ng bata. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat niyang kinuha ang isang maputlang dilaw na maliit na surot sa katawan ni Nora at tumingin kay Ricardo na may seryosong ekspresyon. Inakay ni Ricardo si Nora palabas ng kwarto at iniabot kay Stephen at Jasmine, saka ito bumalik. Kuya, paano na? Maalis mo ba ang sumpa kay Nora? Kinakabahang tanong ni Ricardo na may halong pananabik. Sa sandaling iyon, tumingin si Kyrie kay Ricardo na may kakaibang ekspresyon sa mukha at nagtanong, Ricardo, ano ang relasyon mo sa sinaunang pamilyang Willis? Nang matapos siyang magsalita ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Sa pagtingin sa bagong sinumpaang kuya, isang pag-iingat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kabanata 490 mga paraan para supilan ang mga sumpa. Nang bigkasan ni Kyrie ang mga katagang, ang pamilya Willis, noong unang panahon, agad na humigpit ang kaba ni Ricardo. Kailangan niyang aminin na ang pamilya Willis mula noong sinaunang panahon ay hindi lamang puot, kundi isang bangungot din. At least para sa kanya ngayon, kung may makakaalam tungkol sa relasyon niya sa pamilya Willis mula pa noong unang panahon at ikalat ito, magdudulot ito ng sakuna. Nang makita ang ekspresyon ni Ricardo, ngumiti si Kyrie at sinabing, Ricardo, naiintindihan ko. Hindi na kita tatanungin tungkol sa relasyon mo sa pamilya Willis noong sinaunang panahon. He then added seriously, you don't have to be nervous. I won't tell anyone about this matter. And as for me, I wouldn't sell out my brother just to please or fear the Willis family. You can makatitiyak ka na mayroon ding puwersa sa likod ko na hindi hihigit sa kanila. Huminga ng malalim, nag-isip si Ricardo ng ilang segundo bago tumango, Kuya, may tiwala ako sa iyo. Napansin mo ba na ang sumpa ng anak ko ay nagmula sa pamilya Willis? So, may paraan ka ba para alisin ang sumpang ito? Bahagyang nabawasan ang kaba niya nang marinig ang sinabi ni Kyrie. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na dapat itikom ni Kyrie ang kanyang bibig. Sa ngayon ay isinantabi niya ang mga alalahanin. Ang pinakagusto niya ngayon ay kung malulutas o hindi ni Kyrie ang sumpa ng kanyang anak. Nang matapos niyang sabihin ang mga katagang ito ay umiling si Kyrie na may mapait na ngiti sa labi, sa pagkakaalam ko, ang sumpang iniwan ng pamilya Willis sa kanilang mga inapo ay hinuhugot ng malamig na hangin sa isang nagyayelong puntod. Ang hibla ng malamig na hangin na ito ay binago ng patay na enerhiya na ibinubuga ng bangkay ng dragon, paumanhin ngunit kahit na ako ang iyong nakatatandang kapatid, hindi ko masisira ang sumpang ito. Hearing these words, Ricardo looked disappointed, but suddenly, Kyrie changed tone, gayunpaman, maaaring hindi ko ito masira, ngunit makakatulong ako sa pagsugpo nito. Hayaan ang iyong anak na pumunta ng 2 taon nang walang outbreak. Orihinal na nabigo, ang mga mata ni Ricardo ay agad na napuno ng pananabik, at siya ay naging labis na nasa sabik. Pwede bang pigilan? Kuya, nagsasabi ka ba ng totoo? Pwede ba talagang pigilan? Sunod-sunod na tanong ni Ricardo. Bago lumapit kay Kyrie, wala talaga siyang pag-asa na maalis ang sumpa.
Ang magagawang sugpuin ng sumpa ang magiging pinakamagandang resulta. Hindi niya inasahan na kahit na sa kanyang Dragon Emperor's Cannon at Dragon Gaze Heavenward Technique, wala siyang kapangyarihan laban sa sumpa, ngunit talagang kayang pigilan ito ni Kairi. Ang magaling na doktor na ito ay talagang hindi maarak. Of course, it's true. Nahihiya na nga ako na hindi ko natulungan ang pamangkin kong iangat ang sumpang ito. Sa tingin mo ba may mood ako para lokohin ka? Iritadong tanong ni Kairi. Ang galing. Ang galing. Kuya, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Sinserong sabi ni Ricardo na nag-uumapo sa pasasalamat. We are sworn brothers, why say those things? If you're really grateful, just spend more time discussing alchemy techniques with me kapag free ka na, nakangiting sabi ni Kairi. Definitely. Definitely. Isusulat ko ang mga insight ko sa alchemy at tutulungan kitang i-compile ang mga ito sa isang libro, kuya, mabilis na sagot ni Ricardo. Nang marinig ito, agad na nagningning ang mga mata ni Kairi, na nagpapakita ng kasiyahang ekspresyon. The next moment, Ricardo asked eagerly, Kuya, paano natin masusugpo ang sumpang ito? May kailangan ba akong gawin? Kairi let out a thoughtful, tumango, at sinabing, to suppress this curse, you just need to help me prepare something. Ano ang kailangan kong ihanda, kuya? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Yung tongue-tip essence blood ng biological parents ng bata. Sa madaling salita, kailangan mo lang isama ang nanay ng bata, at ipaubaya sa akin ang iba. Seryosong sabi ni Kairi. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ricardo. Ang dulo ng dila nakakanyahan ng dugo ng mga biolohikal na magulang ng bata. Ibig sabihin kailangan niyang hanapin si Claudia. Sa pag-iisip sa babaeng iyon, napuno ng disgusto at puot ang puso ni Ricardo. May bakas pa nga ng killing intent. Kung hindi lang si Claudia ang biological mother ni Nora, hindi alam ni Ricardo kung ilang beses niya itong papatayin. At ngayon, kailangan niyang hanapin muli si Claudia. Sa Daplela City, kung saan matatagpuan ang pamilya Ratliff ng Nading State, sa loob ng isang mansyon. Si Arthur Hurst ng Heaven Gap Sect, na kilala rin bilang Mr. Hurst, ay tumingin kay isa na naka-cross-legged, umiikot sa Heaven Gap Great Technique, na may kontento at kontentong ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos makabangon mula sa insidente ng pagkastrat sa sarili, nagtagal si isa para gumaling. Ngayon, sa ilalim ng gabay ni Arthur, opisyal na niyang sinimula ng pagsasanay sa Heaven Gap Great Technique. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, huminto si isa at tumingin sa kanyang amo. Guro, nagawa ko na. Matagumpay kong natapos ang isang circulating celestial cycle. Hinawakan ni Arthur ang kanyang walang balbas na baba at bumungad sa kanyang mukha ang kasiyahang ekspresyon. Ang kanyang tingin kay isa ay tila mas masaya. Magaling. Isa, ikaw talaga ang perpektong kandidato para sa pagsasanay ng Heaven Gap Great Technique. Upang kumpletuhin ang isang circulating celestial. Ikot sa iyong unang pagtatangka. Witted. Ang iyong talento, may tiwala ako na makakalusot ka sa Official Realm sa loob ng isang taon. Iyan ang tinatawag ninyong mga tao sa secular na mundo bilang Divine Realm. Nang marinig ito, bakas agad sa mukha ni isa ang pagkasabik at pagkatuwa. Sa kanyang pag-unawa, ang Grandmaster Realm ay ang rurok ng lakas, at ang mga eksperto sa Divine Realm ay umiiral lamang sa mga alamat. Hindi niya inaasahan na may pagkakataon na siyang maging isang Divine Realm powerhouse. At sa loob lang ng isang taon, siya mismo ay magiging isang nangungunang eksperto, hindi magagapit. Isa, ang pag-abot sa Official Realm ay simula pa lang, wala nang dapat ikagulat. Sa talento mo ngayon, tiyak na malayo ang mararating mo sa hinaharap. Kapag naabot mo na ang Golden Core Realm at nagising ang iyong init constitution, ibabalik kita sa sekta at magsikap para sa posisyon ng magiging pinuno ng Heaven Gap Sect. Kumpiyansa na deklara ni Arthur. Nang marinig ito, napuno ng pananabik ang mukha ni isa, na para bang nakikita na niya ang kanyang sarili na nakaupo sa trono ng sekta, na nag-uutos. Sa oras na iyon, ang paghihiganti at pagpira-piraso kay Ricardo ay magiging walang hirap.
Ang pagkontrol kay Miranda at pakikipaglaro sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan ay nasa kanyang kapritsyo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, isang pahiwatig ng kalungkutan ang sumilay sa puso ni Isa. Siya ay naging isang eunuch ng tuluyan. Pero ano? Mayroon pa siyang 100 paraan para manipulahin ang mga babae pagdating ng panahon. Salamat, Guro, sa iyong paglilinang. Ngunit Guro, bakit hindi mo ako ibalik sa sekta ngayon? Minsan mong sinabi na ang espiritual na enerhiya sa labas ay masyadong manipis at hindi nakakatulong sa aking paglilinang, tanong ni Isa, na ipinahayag ang kanyang pagkalito. Kinawayan ni Arthur ang kanyang kamay at sinabing, ay, sige, bibigyan kita. Sapat na mapagkukunan. Kahit sa labas ng mundo, hindi ito makahahadlang sa iyo. Paglilinang. Isa, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. May mga panloob na pakikibaka din sa loob ng sekta dahil gusto kita ng linangin bilang pinuno ng sekta sa hinaharap, walang alinlangang pukawin nito ang interes ng ilang individual. Ang pagbabalik sa iyo ngayon ay posibleng makapinsala sa iyo kung may kikilos laban sa iyo.